Ako si Primo Numbra. Ang kwento natin ngayon ay hango sa karanasan ni Andrew ng Mindoro. Narito ang kanyang kwento. Tara, dahil tayo sa kasal. Anyaya ni Gabi sa kanyang mga kasama sa bahay. Tumugon naman si Ben. Ha? Saan naman? Doon sa kakilala ko na taga-upilang isla. Medyo malayo dito pero at least makakasubok tayo ng ibang karanasan. Saang isla naman yan? Alam niyo, mabuti yung nag-iingat tayo. Hindi natin alam ang takbo ng isipan ng mga tao lalo na sa ibang lugar. Ang saad ni Andrew. Alam ni Andrew ang maraming kababalaghan sa kanilang probinsya sapagkat saksi na siya sa mga ito, bata pa lamang siya. Bilang apo ng isang antingero, ay pinalaki na siyang palaging nag-iingat saang lugar man siya mapunta. Sus, wala yan. Safe yung isla na yun tsaka kakilala ko yung nagyahiya sa atin. Kaya sigurado walang problema. Napatango na lamang si Andrew at isinantabi ang kanyang pangangamba. Baka nga naman tama si Gabi at masyado lamang siya nag-aalala. O ano? Game? Pupunta ba tayo o pupunta ba tayo? Siya sige, basta ako, sasama ako. Ewan ko lang dito kay Andrew. Sige, sasama rin ako. Ayos! Mamaya mag-impake na kayo. Balita ko pa naman masarap ang lutong pagkain sa isla na yun. Ako, kahit talaga kailan, patay gutom ka. Nagtawanan na lang ang magkakaibigan at tuluyan na nga nabura sa isipan ni Andrew ang kanyang agam-agam. Baka nga naman, oras na para makapagsaya sila dahil matagal na rin naman simula nang nakaranas siya ng hindi maganda sa ibang isla. Baka ngayon ay magandang alaala naman ang kanilang baunin pag-uwi. Magkakaibigan na ang tatlo mula pa ng bata pa sila. Paano naman kasi magkakalapit lang ang kanilang mga tirahan? Naaalala ni Andrew na ipinagtanggol siya ni Ben at Gabi nung sila ay nag-aaral pa dahil madalas kutyain ng kanyang mga kamag-aral ang trabaho ng kanyang lolo na isang antingero. Kahit kailan naman ay hindi niya ikinahiya ang trabaho nito. Maaga siyang namulat sa mga kababalaghan ng mundo at sa mga katotohanan sa likod ng iba't ibang nilalang na nabubuhay sa daigdig. Alam niya ang mga kakayahan ng mga ito at alam niya rin ang kapangyarihang nagagawa ng agimat at anting-anting ng kanyang lolo. Tumayo na sila para mag-impake. Ang unang inilagay ni Andrew sa kanyang bag ay ang bilog na kahoy na may mga ukit at binutasan na nilagyan ng tali. Yun ay anting-anting ng kanyang lolo na ibinigay sa kanya. Ipinapangako ng lolo niya sa kanya na dadalhin niya ito saan man siya magpunta, lalo na sa mga lugar na wala siyang kakilala. Nagbaon na rin siya ng ilang mga damit dahil baka nga naman mas tumagal pa ang kanilang pamamalagi sa isla. Sa kanilang tatlo, si Gabi ang mahilig sa ganito, ang mamasyal sa ibang lugar at kumilala ng maraming tao. Masayahin ito at nakalikha na ng mga koleksyon dahil sa ugali na kwela at palabiro. Lumabas na si Andrew sa kanyang kwarto. Hila-hila ang maleta na nilagyan niya ng kanyang mga damit. Lumabas na rin si Ben na may malaking bag na nakasabit sa likod nito. Hindi rin naglaon. Sumunod na rin lumabas si Gabi. Bit-bit ang sarili nitong maleta. Oh, handa na pala tayong tatlo eh. Tara na, lakad na tayo. At masaya na nga tumungo sa pantalan ng magkakaibigan. Napag-usapan ni Ben at Andrew ang maaaring dahilan ng pagyayayang ito ni Gabi. Ito ay maaaring sa kadahilan ng kahihiwalay lamang nito sa kanyang nobya. Nilapitan ni Andrew si Gabi
Hindi ko alam, pre. Nasa kabilang isla ka pala magmumubuon. Uy, hindi ah. Aaminin ko naman na ginagawa ko talaga to para pansamantalang makalimot. Tsaka, alam niyo na, anli alak yata dun sa kasal. Hoy, basta wag kang uminom ng marami ha. Ikaw pa naman pag nalalasing ka, sobrang ingay mo. Pambira oh, huwag naman kayo masyado mag-alala sa akin. Tsaka, alam niyo namang, galing lang ako sa hiwalayan. Pagbigyan niyo na ako, ang sakit pa ng puso ko eh. At nagtuloy-tuloy na nga ang pagbiyahe ng magkakaibigan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa pantalan. Nakita nila ang isang lalaki na itinatali ang lubid ng bangka nito. Lumapit sila upang tanungin kung maaari bang magpatid sa isla na tinutukoy ng kaibigang si Gabi. Manong, magandang gabi. Pwede po ba magpatid sa isla ng Tinubuan? Kayo pong bahala magpangalan ng bayad basta po maihatid ninyo kami. Napakunot ang noon na tumingin sa kanila ang lalaki. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Isla ng Tinubuan. Yung nasa dulo na isla. Malayo-layo yun dito mga iho. Sigurado ba kayo na doon ang punta ninyo? Opo, Manong. May kasalan po kasi sa lugar na yon at imbitado po kami. Kaya po, sigurado po kami na yun ang isla na pupuntahan namin. Tahimik lamang si Andrew na nakikinig sa mga nag-uusap. Nagtataka rin ito sa nakitang pagkabahala sa mukha ng lalaki. Nako, mga iho. Alam nyo ba na sikat ang lugar na yon sa kwento ng kababalaghan at mga kung ano-anong mga bagay na hindi pa sa may paliwanag? Ang kwento-kwento nga daw, ang mga dayo na pumupunta doon ay hindi na nakakalabas. Manong, kayo na nga po nagsabi, kwento-kwento. Pero marami na nagpapatunay. At isa pa, walang signal sa lugar na yon. Mahirapan kayong humingi ng tulong kung kakailanganin ninyo. Salamat po sa pag-aalala, Manong. Pero pupunta po kasi talaga kami doon. Tingnan nyo, babalik kami at malalaman ninyo na yung mga kwento-kwentong sinasabi nyo ay kwentong-kwentong-kwento lang talaga. Ay nako, kayong bahala. Basta ganito, ihahatid ko lang kayo at aalis din ako kagad. Hindi ko na kayo hihintayin o ano paman. Pagkababa ninyo, pagkabayad nyo, sisibat na ako. Ay, okay lang po yun. Walang problema. Sige po, Manong. Salamat po. Napailing na lang ang matandang lalaki. Naisip niya na masyadong masaya ang binata. Walang kaalam-alam sa maaaring mangyari sa kanila sa lugar na yon. Sumakay na ang tatlo sa bangka. Tinanggal naman ng lalaki sa pagkakatali ang bangka niya at pinaandar na ang motor nito. Nanginig ang bangka at kalaunan ay umandar naman ng maayos. Napatingin ang lalaki sa langit. Kulay kahel at nag-aagaw ang liwanag at dilim sa langit. Kalmado ang dagat na parang papel. Walang anumang alon na lumulukot sa kapayapaan nito. Kalaunan ay tanaw na ng lalaki ang isla. Maliit ang figura nito dahil medyo malayo pa rin sa kanila. Naaalala niya na minsan na rin silang pumunta ng kanyang mga kaibigan sa islang yon nung sila ay binata pa. Yun ay lubos nilang pinagsisihan sapagkat yun ang araw na nawala ang isa nilang kaibigan at hindi na nila nakita pang muli. Napatingin siya sa mga binata. Maayos ang itsura ng mga ito. Mukhang malayo pa ang mararating sa buhay. Ngunit napailing siya dahil sa panghihinayang na baka maging biktima ang mga ito ng mga nilalang na laman ng mga kwentong bumabalot sa isla. Nang mga sandaling yon
ay hindi na nakapagpigil ang lalaki at diretsahan ng tinanong ang mga binata. Mga iho, naniniwala ba kayo sa aswang? Si Ben ang unang sumagot sa tatlo. Aswang? Hindi na oo. Marami kasi nagsasabi na totoo sila pero hindi pa ho kasi ako nakakita ng ganun kaya hindi ko po masasabing naniniwala ako. Alam mo, maganda ang punto mo, Ben. Pero ako talaga, hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang na yan eh. Mga kwento lang yan para mapasunod ng mga matatanda yung mga bata. Napatingin ang lalaki kay Andrew at napansin ang tila malalim na pag-iisip nito. Ikaw, iho, naniniwala ka ba sa aswang? Doon tila naputol ang malalim na pagninilay-nilay ni Andrew. Sumilay ang matipid na ngiti sa kanyang mga labi at tumango. Opo, Manong. Naniniwala po ako. Hindi na po malinaw sa alaala ko pero alam ko po na aswang ang nakalaban ng lolo ko nung bata pa ako. Nakakatakot ang itsura at karumal-dumal ang mga gawa nito. Napatango ang matanda sa narinig. Sang-ayon siya sa sinabi ni Andrew. Halang ang bitukan ng mga aswang. Wala silang awa. Basta masunod nila ang kanilang kagustuhan. Pagkatapos noon ay nanahimik na ang grupo. Hindi na nasundan ang kanilang kwentuhan. Ilang sandali pa ay naghanda na ang bangkero sapagkat alam niya na lalong lalakas ang alon sa kanilang paglapit sa isla na siya na nga napansin ni Ben. Teka, bakit parang lumalakas ang alon? Yan ang isa sa mga misteryo ng islang ito na walang sino man ang nakapagpaliwanag. Humanda kayo dahil lalo pang mangangalit ang alon. Kumapit kayo maigi. Kumapit nga ang magkakaibigan sa bangka. Ramdam ni Andrew ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Minsan niya nang napaniginipan na muntik na siya masawi sa pagkalunod. Mula noon ay kinatakutan niya na ang posibilidad na ito. Samantala, ang bangkero ay nahihirapan sa pagkontrol ng bangka na pilit hinahampas ng mga alon. Higit sa 15 taon na siyang bangkero, kaya halos kabisado niya na ang dagat sa lugar na ito. Ngunit sa kung anong hindi may paliwanag na dahilan, ang tubig sa paligid ng islang ito, ang kailanman ay hindi niya mapagtagumpayan o ng kahit sino mang pumapalaot sa bahaging ito. Patuloy ang pagsalpok ng malalaking alon sa bangka. Halos mapuno na ito ng tubig. May mga sandali pa na inakala ng tatlong magkakaibigan na lulubog ang bangkang kanilang sinasakyan. Inabot na sila ng gabi at madilim na ang buong paligid. Tanging ang ilaw na lamang ng bangka ang nagliliwanag sa parting iyon ng karagatan. At muli pa, isang malakas na alon ang humumpa sa bangka. Napasigaw ang magkakaibigan. Mabuti na lamang at mabilis ang bangkero at naibalanse nito ang bangka. Sa wakas, nalampasan na nila ang mga alon. Kumalma na muli ang dagat ng paunti-unti. Nakahinga na rin ng maluwag ang magkakaibigan na makitang malapit na sila sa daungan. Tanaw na nila ang mga kabahayan sa isla. Nang ilang dipa na lamang ang layo ng bangka sa pampang, ay pinatay na ng bangkero ang makina. Ilang segundo pa, sumadsad ang bangka sa buhangin ng pampang. At bumaba na nga ang magkakaibigan, bitbit ang kanilang mga bagahe. Dito ay inibutan na ni Gabi ng pera ang bangkero. Sinigurado pa niya na may pasobra ito. Manong, eto po oh. Huwag yun na po akong suklian. Di ko naman po kasi alam na ganun pala kahirap maghatid sa isla na to. Sa inyo na po yan. Masyado naman itong malaki, iho. Pero salamat ha. Medyo talagang mahirap nga maghatid sa lugar na ito. Siya nga pala. Kung kailangan nyo nang umalis sa islang ito,
mayroong bangka na nakatago sa gawing timog ng islang ito. Nandun nakatago sa isang malaking bato. Maraming salamat po, Manong. Pero wag ko kayo mag-alala. Ihahatid naman po kami ng kaibigan ko. May bangka po yun. Salamat po ulit. Sige mga iho, kayong bahala. Pinaalam ko lang naman sa inyo. Baka sakaling kailanganin ninyo yon. Isa pa, hindi dapat ako ang sabihan nyo na mag-ingat. Kayo, ang higit sa lahat na dapat mag-ingat. Baka sa mukha ng lalaki ang pag-aalala at ang pagkadesidido nito na malisan na ang islang yon. Nagsimula na ngang umandar ang bangka ng lalaki. Hinintay na magkakaibigan na mawala sa kanilang paningin ng bangka bago sila nag-umpisang lumakad papasok sa isla. Nakakakilabot na katahimikan ang bumabalot sa buong lugar. Napatingin si Andrew sa kanyang relos. Nakita niya na 7:00 pa lamang ng gabi. Ngunit sa lugar na ito, tila napakalalim na ng gabi. Sa kanilang patuloy na paglalakad, nakakita sila ng isang tao sa labas ng bahay. Matiim ang titig ng lalaki sa kanila at tila tumatanim ang tingin nito sa kanilang kaluluwa. Hindi yun nakaligtas sa mapanuring tingin ni Ben. Grabe naman yung tingin ng lalaking yun sa atin. Akala mo may masamang balak. Uy, ano ka ba? Ikaw ang grabe. Napaka-judgmental mo naman. Nakatingin lang yung tao tas kung ano-ano nang iisipin mo. Mabuti pa lapitan natin at na makapagtanong tayo. Magandang gabi po. Pwede ho bang magtanong? Alam niyo ba kung saan dito ang bahay ni Mang Tunying? Bisita niya po kasi kami. Isang tila nakakapangilapot ng ngiti ang sumilay sa bibig ng lalaki bago ito nagbigay ng tugon. Nandun sa Hilaga, banda. Ang pinakamalaking bahay sa isla na to. Yun ang bahay ni Mang Tunying. Lakasan nyo lang ang pagkatok upang magising ang mga natutulog doon. Sige po. Maraming salamat po. Pupunta na po kami doon. Sa patuloy na paglalakad ng tatlo, napansin nilang tila pinaglipasan na ng panahon ang lugar na iyon. Wala man lang bakas ng modernisasyon. Sa mga ilang tao na napansin nila sa kanilang paglalakad, isang bagay lang ang tumatak sa kanilang isipan. Tila ang mga tao rito ay may karumihan o hindi naglilinis ng katawan. Sa mga ilang nakasalubong nila na nagpakita ng ngiti, pansin nila ang sira-sira nilang mga ngipin. Napailing na lamang si Andrew at naisip na yon ay maaaring dahil sa klase ng pamumuhay ng mga tao sa islang ito. Mahaba-haba pa ang nilakad ng tatlo. Naramdaman na nila ang pangangalay ng kanilang braso sa bigat ng kanilang mga dala. Ngunit ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ni Mang Tunying. Malaki ito, ngunit katulad ng ilang bahay ay gawa sa kahoy. Kapansin-pansin ang tila sungay ng kalabaw sa ibabaw ng bahay. Doon kinalabutan si Andrew habang nakatingin dito dahil ito ang mga bahay sa mga palabas na nakakatakot. Kung hindi lamang kilala ni Gabi ang may-ari ng bahay, ay iisipin niyang lugar ito ng mga kulto. Nauna na si Gabi sa paglapit sa pinto. Siguro ay pagod na rin ito sa pagtayo at paglalakad, kaya gusto na makapasok at makapagpahinga. Mahinay lamang ang ginawang pagkatok. Kahit si Gabi ay takot na makabulabog ng mga tao. Mang Tunying? Si Gabi po ito. Nandito na po ako. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at nakita na nila ang figura ni Mang Tunying. Unang napansin ni Andrew na matanda na ito. Kulubot na ang balat. Puti na rin ang mahahabang balbas at bigote nito. Malalim ang mata na tila
kapos sa pagtulog. Napatingin sila magkakaibigan sa isa't isa. Hindi nila alam ang susunod na gagawin. Matapos ang tila napakahabang sandaling pagtitig sa kanila, ay nagsalita na si Mang Tunying. Pumasok kayo. Mabuti pala at nakarating kayo rito sa isla. Malikot pa naman ang dagat kanina. Nilakayan nito ang bukas ng pinto. Pumasok silang tatlo, bitbit ang kanilang bagay. Naupo si Ben sa kawayan na upuan at ganon din ang ginawa ng dalawa. Walang ibang kagamitan maliban sa kahoy ng mga inukit. Walang bakas na modernisasyon. Kahit sana ay telebisyon man lang upang alawin ang kung sino mang bisitang darating. Kapansin-pansin ng tila masangsang na amoy ng paligid. Para bang may nabubulok na hayop. Pinigilan lang ng tatlong magkaibigan na takpan ang kanilang mga ilong upang hindi mabastos si Mang Tunying. Nakasalukuyang nasa kusina at hinahandaan sila ng kapeng maiinom. Pero sadyang hindi na nakapagpigil si Ben at bumulong kay Gabi. Bakit kakaiba naman ang baho dito, pre? Parang daig pang nabubulok na bangkay eh. Ano ka ba naman, huwag kang maingay. Baka ikaw ay marinig ni Mantunying magalit sa atin yan. Palayasin tayo. Tiisin mo na lang. Baka nga may nabubulok lang na karne o ano man. Pasabayaan mo na lang. Si Andrew, sa mga sandaling yon, ay pigil na pigil sa pagduwal. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya, pero hindi siya sanay sa ganitong klaseng paligid. Napaisip pa ito kung paano natatagalan ni Mang Tunying ang ganitong kalagayan. Ilang sandali pa ay lumabas na si Mang Tunying dala ang isang malapad na kahoy. Nakapatong doon ang ilang tasang umuusok pa ang laman. May dala rin itong tinapay. Oh, kumain muna kayo bago magpahinga. Sigurado kung nakakagutom ang pagbiyahe. Oo nga po eh. Grabe po yung alon sa dagat, samantalang nung umalis kami ay napakapayapa ng tubig. Ganun talaga. Dahil siguro dala na rin ng hangin at ng buwan. Siya nga pala, pasensya na kayo at medyo hindi ka nais-nais ang amoy ng paligid. Paminsan-minsan kasi ay may nahuhuling kung anong hayop ang aking aso. Sa ngayon na hindi ko alam kung ano yon at kung saan niya nilagay. Malamang yun ang nangangamoy. At hindi na nga nakapagpigil si Ben na magsalita. Oo nga po eh. Kanina pa ho namin napapansin. Akala po namin kung ano eh. Si Andrew naman ay mataman lang na nakatingin sa matanda. Sa kung anong kadahilanan ay hindi siya kumbinsido sa sinabi nito. Imposibleng maging ganong kalakas ang amoy kung yun ay magmumula lamang sa isang maliit na hayop na napatay at nabitbit ng kanyang aso. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang napansing kakaiba. Kaya isinangtabi na lamang muna niya ang kanyang naiisip. Samantala, habang nagkakape, ay nagtanong si Gabi sa matanda. Siya nga po pala. Sino po ba yung ikakasal? Hindi po ba napag-usapan natin noon nung nandun kayo sa may kabilang isla? Sa anak ni kumparing Anton. Si Dante at Mara ang ikakasal. Mga matatanda na kaya mabuti na lamang at naisipan na magbuklod. Ganun po ba? Aba, masarap po siguro ang mga magiging patahe bukas. Saad ni Ben. Masarap talaga ang mga putahe bukas. Gabi pa lang magluluto na sapagkat gusto na magkasintahan na madaling araw idaos ang kanilang kasal. Madaling araw po? Aba, kakaiba naman yun. Pero sa bagay kung yun ang gusto ng magkasintahan,
Siguro yun ang dapat sundin. Nagtaka naman si Andrew kung bakit madaling araw idadaos ang kasal. Mahihirapan pa ang magluluto dahil mapupuyat sa gabi. Ano kaya ang kadahilanan kung bakit yun ang napagkasunduan ng mga ikakasal? Ay siya, kung tapos na kayo, ihahatid ko na kayo sa inyong silid. Magpahinga na kayo sapagkat siguradong mapapagod kayo bukas. Mabilis na nga tinapos ng tatlo ang kanilang kape at sinundan si Mang Tunying. Maraming kwarto ang bahay sapagkat maraming pinto silang nakikita sa paligid. Tumigil si Mang Tunying at pinuksan ang isang silid. Doon ay makikita na mayroon itong banig at sapat na espasyo para sa kanilang tatlo. Dito na lang kayo mamalagi, ha? Pasensya na at hindi ako nakapaglinis. Alam niyo naman na at may katandaan na ako. Ano po ba kayo? Ayos lang ho. Kami nga ho ang dapat na humingi ng pasensya sa inyo kasi kami ho ang nakakaabala. Tugon ni Ben sa matanda. Aba, bisita kayo. Kaya gusto ko, maasikaso kayo ng tama. O siya, at ako ay dederecho na rin sa kwarto ko, ha? Patulog kayo na mahimbing. At natanaw na nga nila ang pag-akyat ni Mantunying sa ikalawang palapag. Ang tatlo naman ay pumasok na sa loob ng kwarto. Nakapagtatakang mas lumalakas ang amoy ng masangsang na karne. Hindi na napigilan ni Andrew ang matuwal. Mabilis na itong tinakbo ang bintana. Gabi, bakit naman parang mas lumakas yung amoy ng sangsang dito sa kwarto? Ano tayo makakatulog nito? Baka dito dinala ng aso yung karne. Maganda na maglinis tayo, baka makita natin. Nagsimula nang ayusin ng tatlo ang kanilang mga gamit habang sinisilip ang kapaligiran ng kwarto. Naroong sinilip nila ang ilalim ng kabinet, ngunit hindi pa rin nila matagpuan ang pinagmumulan ng masangsang na amoy. Bukod sa mga alikabok, ay malinis ang kwarto. Wala talaga. Saan kaya galing ang amoy na yon? Siguro, takpan na lang natin ang ilong natin para makatulog tayo. Ang natatawang saad ni Andrew. Napailing naman ang dalawa niyang kasama. Hindi talaga pangkaraniwan ng amoy, ngunit wala silang magagawa kundi itulog na lamang ito. Inalatag na nila ang banig at saka humiga. Walang una na kumot dahil wala namang ibinigay sa kanila. Ang ginawa nila ay ginawa na lamang nilang unan ang mga dalang damit. Sa bandang gilid katabi ng pader nakapwesto si Andrew. Sa gitna naman si Ben at sa may bandang pintuan si Gabi. Kapansin-pansin pa rin ang katahimikan ng lugar. Mangilan-ngilan lamang tunog ng kuliglig ang maririnig sa paligid. Mahigit 1 oras na ang nakakalipas ay hindi pa rin dalawin ng antok si Andrew. Tiningnan niya ang kanyang mga kasama na tila napakalalim na ng tulog. Tumalikod si Andrew at humarap sa katabi nitong pader. Doon niya napansin ang maliliit na langgam na pumapasok sa isang maliit na butas. Wala sa sariling inilapit niya ang kanyang mukha sa pader upang silipin ito. Doon ay bigla siyang nagulat. Tila dito nang gagaling ang masangsang na amoy. Agad niyang niyugyug ang balikat ni Ben upang gisingin ito. Ben, gising! Alam ko na kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Napamulat naman si Ben na nagtataka sa paggalaw sa kanya ni Andrew. Pinunasan niya ang kanyang mata dahil nahila na siya ng antok kanina. Ano ba yun, Andrew? Natutulog na yung tao eh. Halika, dali. Sa butas dito. Dito nang gagaling yung masangsang na amoy. Dali, tingnan mo. Sa paglapit nga ni Ben, ay napansin niya
ang napakabahong amoy. Lumayo siya at napaubo. Gusto niyang sumuka at napahawak pa siya sa kanya sikmura. Paano natin mabubuksan yan? Kailangan nating baklasin ng tabla. Tama, baklasin natin. Makakatulong pa tayo Kamang Tunying para mawala yung baho dito sa bahay niya. Sa mga sandaling yon ay nagising naman si Gabi. Bumangon ito at tila nagtataka kung bakit hindi pa natutulog ang dalawa. Uy, anong problema nyo? Bakit gising pa kayo? Halika, tulungan mo kami. Baklasin natin tong tabla. Dito nang gagaling yung masangsang na amoy. Napakunot naman ang noon ni Gabi. Lumapit sa pader na tinutukoy ng mga kaibigan. Doon niya napansin na totoo nga ang sinasabi nila. Napagkasunduan na nga ng tatlo na tanggalin ang tabla. Buong lakas ang paghila ni Gabi, ngunit konting awang lamang ang nagawa nila rito. Matibay ang kapit ng kahoy. Nagtaka naman si Andrew dahil paano magkakaroon ng karne ang loob ng tabla gayong matibay ang pagkakayari at hindi ito basta-basta mapapasok. Sa paglaki ng awang ay mas lumakas pa ang amoy. Sinilip nila ito. Madilim sa loob. Wala silang makita. Ang isa lang na napagkasunduan nila ay may espasyo sa likod ng pader na yon. Alam nyo, imposible talaga may maisiksik yung aso rito eh. Napakaliit ng awang na to. Naiintindihan ko naman ang punto mo. Pero bakit nga may mabaho dyan sa loob? Pagkatapos nun, ay sinubukang ipasok ni Ben ang kamay niya sa loob ng awang. Nagtaka siya nang may mahawakan siyang malamig. Kinapaka pa niya ito. Pinapakaramdaman ang hinahawakan. Malambot ito na parang balat ng tao o balat ng hayop. Mahaba ito na parang isang braso. Iginalaw niya pa ang kamay sa loob at namutla siya nang mapagtanto niya kung ano ang kanyang nahawakan. Teka, sandali. Hindi ako sigurado pero parang may nakapakong braso ng tao sa loob. Nagtaka si Gabi, kaya ginawa niya rin ang ginawa ni Ben. Maya-maya pa ay napagtanto niyang tama ang sinasabi ni Ben. Braso nga ng tao ang nasa loob ng siwang. Tama ka nga, Ben. Braso nga ng tao yun. Pero bakit may ganyan sa loob? Alam kaya ni Mang Tunying to? Ng mga sandaling yun ay bumilis naman ang tibok ng puso ni Andrew. Naisip niyang wala silang dapat pagkatiwalaan sa lugar na yon. Kahit mismo si Mang Tunying ay maaaring ang dahilan kung bakit may bangkay sa loob ng siwang na yon. Ibalik mo yung pagkakakabit ng tabla. Hindi pwedeng malaman ng mga tao rito o ng kahit sino man itong natuklasan natin. Hindi natin alam ang pwede nilang gawin sa ating pag nagkataon. Napatango naman si Gabi. Naisip niya na tama nga si Andrew. Kung ipapaalam nila ang kanilang nadiskubre, hindi nila alam ang maaaring gawin sa kanila. Ibinalik na Ben ang tabla. Buti na lamang at napakapit pa nila ang pako. Lumipas ang ilang sandali nang nakatitig sa kawalan ang tatlo. Unang kumilos si Ben. Kinuha ang kanyang bag at naghanap ng bote ng alkohol. Agad siyang nagbuhos sa kanyang mga kamay. Ganon din ang ginawa ni Gabi at maging si Andrew. Ginawa nila yon sa gitna ng katahimikan. Walang ni isa man sa kanila ang nagsasalita. Tila pare-pareho sila ang iniisip ng mga sandaling yon. Ano ang kanilang susunod na gagawin? Maya-maya pa ay nagsalita na si Andrew. Okay, ganito ang plano. Huwag nating ipaalam kahit kanino tong nakita natin, ha? Maaring isa lang sa mga taga rito ang may gawa ng bangkay na yan. Maging maingat at mapagmatyag tayo. Tandaan nyo,
Dayo lang tayo rito. Hindi natin kilala kung sino ang mga pwedeng gumawa ng ganito o gumawa ng masama sa atin. Hindi ba dapat isipin natin kung paano tayo makakaalis dito? Dapat umalis tayo dito sa lalong madaling panahon. Nakawakan natin yung bangkay. Baka maging parte na tayo ng krimen. Oo nga, Ben. May punto ka dyan. Ang mabuti pa, matulog na lang tayo. Alam kong mahirap pero pilitin natin. Bukas na natin pag-isipan kung anong gagawin. Tandaan nyo, maging mapagmatsyag tayo. Tama ka. Pero ako siguradong hindi ako makakatulog. Mauna na kayo matulog, magbabantay na lang ako ngayon. Bukas paplanuhin natin kung paano nga tayo makakaalis sa lugar na to. Kinaumagahan ay nagising si Andrew sa ingay ng tilaok ng manok. Nakita niya si Gabby na nakaupo sa sulok. Tulog. Malamang nakatulog ito sa pagbabantay. Agad niyang ginising ang kanyang mga kaibigan at magkakasunod silang lumabas ng kwarto. Naabutan nila si Mang Tunying sa sala, nagkakape, habang nakatingin sa labas. Mang Tunying, magandang umaga po. Naalala ko lang po na may emergency pala ngayon sa bahay. Baka po pwedeng magpahatid na kami gamit ang inyong bangka. Ay, iho. Nakalimutan kong sabihin na sira ang aking bangka. Baka mamalagi kayo rito ng ilang araw bago pa yun matapos. Napalunok si Gabby sa narinig. Tila wala sila ibang magagawa kundi ang mamalagi sa islang ito. Tulad ng napagkasundoan, ay pinilit ng tatlo na umakto ng normal at kaswal na nakipagkwentuhan kay Mang Tunying. Kahit na ramdam nila sa bawat sandali ang panlalamig ng kanilang mga kamay, sapagkat hindi maalis sa kanilang isipan ang posibilidad na sangkot si Mang Tunying sa lahat ng ito. Kung medyo naiinip kayo, subukan nyo mag-ikot-ikot dito sa isla at nang ay makilala nyo rin ang mga tao rito. Baka kasi nabuburyo na kayo rito sa bahay. Napatingin si Andrew sa mga kaibigan, sabay sabing, "Sige po, mabuti pa nga po, lalabas muna po kami at titingin sa labas." Si Ben naman ay bumulong kay Andrew. Maigi nga siguro. Para makapagplano tayo na maayos. Mabilis na lumabas ng bahay ang tatlo. Kapuna-puna pa rin ang katahimikan ng paligid. Tanging ang mangilan-ngilang pagtilaok lamang ng manok ang maririnig at panakanakang ingay ng mga nagpeprepara ng handa. Mahinay nilang nilapitan ng isang tahanan na pinagkagalingan ng tunog na yon. Sa kanilang pagsilip sa gilid, napansin nila ang ilang kalalakihan at kababaihan na nagluluto sa isang malaking kawa. Malakas ang pagkulo ng tubig at bumubula pa ito. Sa kabilang dako naman ay puro kalalakihan na nagkakatay ng tila napakalaking karne. Mga pre, tingin nyo ano kaya yung kinakatay nila na yan? Saad ni Gabby na tila may pinupunto. Mataman itong tinitigan ni Andrew. Isang bagay ang kanyang napansin. Tila may kalakihan ng karning kanilang kinakatay. Malaki ito kumpara sa karni ng baboy o baka. At meron pa siyang isang bagay na napansin. Tingnan nyo. Nasa na kaya yung ulo niyang kinakatay nila? Tila ba tukol sa kanyang katanungan ay lumitaw ang isang lalaki na may hawak na ulo ng tao. Itinaas ito at pinakita sa kanyang mga kasamahan. Oh, eto yung ulo. Sino may gusto nito? Kung ayaw nyo sa akin to, paborito ko to. Sige, Emong. Sa'yo na yan. Marami-rami naman itong pagsasaluhan natin. Muntik mapasigaw si Ben dahil sa nakita. Buti na lang at tatakpang kagad ni Andrew ang kanyang bibig. Si Gabby naman ay tila binuhusan ng malamig na tubig at hindi ito makagalaw.
Ilang hakbang lamang ang layo nila sa lalaki, kaya kitang-kita nila ang dugo ang pugot na ulo. Habang nakangiti ang lalaki, ay nilapag nito ang ulo sa mesa. Tuluyan ang napako sa kinatatayuan nila ang tatlo. Hindi na napigilan na Ben ang papaiyak sa takot. Si Andrew naman ay halos mapingi na sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Iisang bagay ang nasa isipan nila ng mga sandaling yon. Hindi na sila makakaalis sa islang ito. Lalo pa silang binalot ng takot nang magsalita ang isa pang lalaki. Yung tatlong tayo, kailan natin sila lulutuin? Mukha pa namang malulusog at masasarap. Mamaya daw, sabi ni Mang Tunying. Pag maimbing na yung tulog nila. Ayos! Kasi mukha talagang ang sarap nila. Tila balot ng pagkagutom at pagkahayok ang lalaki habang pinipigkas niya ang mga salitang yon. Mapapansin din ang hindi pangkaraniwang haba ng kanyang dila. Ang tatlo naman ay halos himatayin sa kanilang narinig at natuklasan. Sila na ang susunod na kakatayin. Agad na naglakad pabalik sa tahanan ni Mang Tunying ang tatlo. Pagpasok ni Andrew sa loob ng tahanan, pinuntahan niya kagad ang kanyang mga gamit. Kinalkal niya ito. Hinanap at tatlong bagay na sinigurado niya madadala niya sa biyahe nilang yon. Kagamitan na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Patalim, baril, at latigo. Dali-dali niya rin kinuha ang anting-anting na binigay sa kanya ng kanyang lolo at isinuot ito. Para saan yung mga yan, Andrew? Tinatanong ko ba yan? Proteksyon natin to. Hindi natin kayang kalabanin sila ng pisikalan lamang. Kailangan natin ng armas. Kung ganun, akin na lang yung patalim. Binigay naman ni Andrew ang patalim kay Gabi, samantalang inabot naman ang latigo kay Ben. Kasalukuyang itinatago na ng tatlo ang kanilang armas sa kanilang mga damit nang bigla nilang marinig ang boses ni Mang Tunying sa kanilang likuran. Pasasaan kayong tatlo? Ilang segundong naghintay ng tugon ang matanda. Ngunit wala siyang narinig na kasagutan mula sa tatlo. Doon ay naramdaman nito na alam na nila ang kanilang kahihinatnan ngayong gabi. Mukhang alam nyo na ang bagay na hindi nyo dapat malaman. Pwes, hindi kayo pwedeng umalis. Kayo ang iaalay namin sa kasal! Doon ay biglang nagsimulang manlisik ang mata ng matanda. Labis na lamang ang pagkagulat ng tatlo sa nakitang pagbabago sa anyo ng matanda. Naging mapula ang mata nito. Lumabas ang kahindik-hindik ng mga pangil at nag-iba ang kaanyuan nito. Lumuhod ang matanda at kitang-kita nila kung paano ito biglang naging isang malaking aso. Tuluyan ang nawala si Mang Tunying at napalitan ng isang nakakatakot na nilalang. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Ben. Napaatras ang tatlo dahil sa akmang pagsugod ng nilalang sa kanilang harapan. Humarap si Andrew sa kanyang mga kaibigan sabay sabing, Ben! Gabi! Takbo! Hindi na nagdalawang isip ang dalawa at nagsimula ng tumakbo. Kasunod nila si Andrew habang kasunod naman ito ang nakakatakot na nilalang. Sa mga sandaling yun ay nasiguro na ni Andrew na aswang itong nilalang na humahabol sa kanila. Ganitong itsura naman nakalaban ng kanyang lolo noon. Sa isang mabilis na paglingon ni Andrew, napansin niya na may dalawa pang malalaking asong humahabol sa kanila. Ben! Gabi! Bilisan niyo! Tumadami na sila! Sa sobrang takot ay wala sa sariling napalingon si Ben. Muntik siyang mawala sa ulirat na makitang ang isa sa mga ito ay tumatakbong patagilid sa gilid ng mga pader. Habang ang isa naman ay lumulokso sa mga bubong ng mga kabahayan. At dahil sa sobrang pagkatakot ay nadapa ito. Dali-dali naman siyang nilapitan at tinulungan ni Andrew. Ben! Bilisan mo tayo! Dali! Papalapit na ng papalapit sa kanila ang mga umahabol na aswang. Sinubukan ni Ben na tumayo, pero doon niya napansin na hindi niya maitapak ang kanyang kanang binti. Hindi ko kaya, Andrew.
Mabuti pa mauna na kayo. Maganda rin to para maantala ang paghabol nila. Sana lang talaga huwag nila akong patayin. Doon ay biglang lumapit si Gabi sa kanya at sinampal siya nito. Hindi pwede, Ben. Sama-sama tayong aalis sa lugar na to. Doon ay hinawakan ni Andrew si Gabi sa balikat at sinabing, Gabi, kung hihintayin natin si Ben, siguradong aabutan tayo ng mga aswang. At pare-pareho tayo magiging alay sa kasal. Kung makakatakas tayo ngayon, maaari pa natin balikan si Ben mamaya. Dahil mamaya pang madaling araw ang kasalan. Maaari pa tayo makaisip at makagawa ng paraan. tumingin si Gabi kay Ben. Ben, huwag ka mag-alala. Babalikan ka namin. Pangako, babalikan ka namin. Pagkatapos nun ay sabay nga tumakbo ang dalawa. Hindi man nila alam kung saan sila patungo. Alam lang nila ay kailangan nila makalayo sa mga aswang ng mga oras na yon. Makaraan ng ilang segundo ay narinig ni Andrew ang pagsigaw ni Ben. Naghanap siya ng punong matataguan at nilingon pabalik ang kaibigan. Doon niya nakita na muling nag-anyong tao ang mga aswang at binuhat si Ben. Iwinaksi nito ang kagustuhan na balikan si Ben at tulungan at ipinagpatuloy ang pagtakbo palayo sa lugar na yon. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Yun ay tala ng awa sa kaibigan at galit sa mga aswang. Ng mga sandaling yon, iisa lamang ang nasa kanyang isipan. Babalikan at ililigtas niya si Ben sa tamang oras at tamang pagkakataon. Patuloy ang pagtakbo ng magkaibigan hanggang marating nila ang taas ng bundok. Nang mapansing wala nang humahabol sa kanilang dalawa, napag-isipin nilang huminto panandali. Doon ay napansin ni Gabi ang mga sugat sa kanyang paa. Pero tila ba hindi niya nararamdaman ng sakit at hindi niya na ito inaalintana. Ano, Ben? Ayos ka lang? Okay lang ako. May malalaking bato doon sa harapan. Doon tayo magtago. Oo, sige. Naputol ang katahimikan nang marinig nila ang mga yabag na papalapit sa kanilang kinalalagyan. Mahigpit na tinakpan ni Gabi ang sarili niyang bibig nang mapansin niya na mas malapit sa kanya ang mga yabag. Ilang segundo pa ang lumipas at napansin nila na may mga kakaibang ingay na pumalot sa katahimikan ng lugar. Yun ay ang sabay-sabay na pag-alulong ng mga aso at pagaspas ng mga tila malalaking ibon sa himpapawid. Matapos ang tila walang katapusang sandali, ay bumalik ang katahimikan ng paligid. Wala na ang mga yabag at ang mga kakaibang ingay. Dahan-dahang tumayo si Andrew at sinipat ang paligid. Nang matiyak na wala na ang mga aswang na humahabol sa kanila, muli itong mupo at humarap kay Gabi. Pare, mukhang ligtas na tayo. Sa ngayon. Salamat naman kung ganun. Pare, patawarin mo ako ha. Pasensya na. Inaaya ko kayo rito. Kasalanan ko to eh. Di ba pinigilan niyo pa nga na pumunta tayo rito? Pero hindi ako nakinig. Pasensya na talaga, pare. Ano ba naman pinagsasabi mo? Gabi naman, hindi na importante yan. Ang importante ngayon ay makaligtas tayo rito. Kasama ni Ben. Oo, tama ka. Tama ka. Pero pasensya na talaga. Ano na nga palang plano natin? Diba? Iaalay daw nila tayong tatlo. Kanina dun sa pinuntahan nating bahay, may napansin akong isang grupo na nagtatayo ng altar. At meron yung 3 tuktok. Nung una hindi ko pinansin yon. Pero ngayon, tingin ko, para sa atin yung altar na yon. Kung ganun, doon ang punta natin. Tutulungan natin si Ben. Baon ang napagkasunduan. Nagsimula na ngang pumaba ng bundok ang dalawa. Bagamat kasalukuyang tahimik ang paligid, hindi maiwaksi sa kanilang isipan ang dami ng mga aswang na kanilang haharapin. Bagamat hindi nila tiyak na ang lahat ng mga tao sa isla ay aswang, dahil sa takbo ng mga kaganapan ay tila ganun na nga.
ang sitwasyon. Si Andrew ng mga sandaling yon ay napakapit sa kanyang suot na anting-anting na bigay ng kanyang lolo. Nasa isipan nito ang isang kahilingan. Sana ay kung paano siya iningatan nito noon, ay ganun din siya maingatan nito ngayon. Sa gitna ng tahimik niyang pagmumuni-muni, mula sa kawalan ay lumabas ang dalawang aswang. Mabilis ang naging pagsugod ng mga ito sa kanila. Dahil sa pagkabigla, ay hindi na nila nagawang makaiwas pa nang dambahin sila ng dalawang aswang na nasa anyong aso. Ramdam ni Andrew ang pagkakabaon na matatalas na kuko sa kanyang tagiliran. Bagamat anyong aso, ay tila nakikita niya ang pagkakangiti nito sa harap ng kanyang mukha. Na tila ba tinutuya siya. Ng mga sandaling yon, tila iisang katawan at isipan ang magkaibigan. Bigla nilang dinunot ang kanilang mga armas. Itinutok ni Andrew ang baril sa ilalim ng liig ng aswang at pinaputok niya ito. Samantalang si Gabi naman ay mabilis na ibinaon ng hawak niyang punyal sa dibdib ng aswang na nasa kanyang ibabaw. Mabilis na bumagsak ang mga walang buhay na katawan ng dalawang aswang sa kanilang tabi. Gabi, okay ka lang? Okay lang ako. Buti na lang talaga, kinuha ko tong patalim sa'yo kanina. Ilang sandali ring nanatili sa kanilang posisyon ng dalawa. Tahimik sila nakahiga at nakatingin lang sa kalangitan. Maya-maya pa ay tumayo na si Andrew at sumunod naman sa kanya si Gabi at itinuloy nila ang pagbaba sa bundok na yon upang puntahan ang kaibigang si Ben. Nang marating nila ang paanan ng bundok at malapit na sila sa mga kabahayan, ay may napansin si Ben. Andrew, napakatahimik ng paligid. Mukhang ang lahat ng tao ay nandun sa piging. Hindi kaya lahat talaga sila ay mga aswang? Mukhang ganun na nga, Gabi. Tinuloy nila ang paglalakad ng may halong pag-iingat. Ilang kabahayan ang kanilang nalagpasan, ngunit walang ni isa man na sumalaki sa kanila. Ilang sandali pa ay natanaw na nila ang isang malawak na kapatagan. May usok na nanggagaling rito at may liwanag ng mga apoy. Nang tuluyan sila makalapit, ay nagulantang sila sa kanilang nakita. Sa paligid ng kapatagan ay may 6 na poste ng kahoy. Matataas ang mga posting yon. At sa ibabaw nito ay may apoy na naglilihap. Sa gitna ng lahat ng ito ay may kumpol ng mga pinagpatong-patong na kahoy. Sa ibabaw naman, naroon ang kanilang kaibigang si Ben. Nakagapos at may busal ang bibig. Sa gawing hilaga naman ay may mahabang mesa. Naglalaman ito ng mga putahe. At doon ay nakaupo ang isang lalaki at babaeng aswang. Hindi ito nakaanyong aso. Ngunit kitang-kita ang mapupula nilang mga mata, ang matatalas na pangil at ang matutulis na kuko. Nang inikot ng magkaibigan ang kanilang paningin sa paligid, napansin nilang ganon din ang itsura ng lahat ng mga naroroon. Ang buong paligid ay nababalot ng ingay ng kasiyahan. Balot ng pag-aalala, humarap si Ben kay Andrew at nagsabing, Andrew, kaya ba natin labanan yung mga aswang na yan? Aaminin ko sa'yo, pre. Hindi ko rin alam. May baril nga ako pero napakakunti ng balang dala ko. Tsak na talon-talo tayo. Naintindihan ko. Pero Andrew, kahit anong mangyari, sasagapin natin si Ben. Patay kung patay. Pagkasabi nun ay biglang yumakap na mahigpit si Gabi kay Andrew. O ano, Gabi? Handa ka na ba? Oo, handa na ako. Pagkasabi nun, ay binunot ni Andrew ang kanyang baril. Itinutok niya ito sa aswang na nakikita niya sa kanyang harapan. Sinigurado niya na ang bala mula sa kanyang baril ay tatama sa ulo ng aswang. Nang matiyak niya na ang kanyang pagkakaasinta, ay kinalabit niya ang gatilyo ng baril. Kitang-kita nilang dalawa kung paano sumabog ang ulo ng aswang. Bumulagta ito sa sahig.
Dagli-dagli naman silang lumuhod at nagtago. Nang mga sandaling yon ay nagkagulo na ang mga aswang. Kanya-kanyang takbuhan sa magkakaibang direksyon. Hinahanap kung saan nanggaling ang putok ng baril. Dahan-dahan namang kumapang si Andrew upang makahanap ng magandang pwesto. Habang si Gabi naman ay nakasunod sa kanya. Nang makakita ng magandang mapepwestuhan, muling itinutok ni Andrew ang kanyang baril. Ngunit sa pagkakataong ito, ay naging sunod-sunod na ang pagkalabit ni Andrew sa gatilyo. Kitang-kita ni Gabi kung paanong tumimbawang ang ilang mga aswang. Tuloy-tuloy ang pagkalabit ni Andrew hanggang sa maubusan na nga ng bala ang kanyang baril. Isinuksok ni Andrew ang baril sa kanyang bewang at lumingalinga na tila may hinahanap. Natuntun ng kanyang mga mata ang isang palakol na nakapatong sa bungkos ng mga kahoy sa bandang kaliwa. Gumapang siya papalapit dito at kinuha. Na makabalik siya sa kinaroroonan ni Gabi, tinitigan niya ang kaibigan sa mga mata nito. Sabay sabing, "Gabi, isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay na maging kaibigan ko kayo ni Ben. Kung sakaling masasawi ako ngayong gabi, tandaan mo, hindi ko makakalimutan ang mga araw na naging magkakasama tayong tatlo." Ano ba naman sinasabi mo, Andrew? Malalagpasan natin to! Malalagpasan natin to! Hindi ko alam kung paano pero malalagpasan natin to! Muling nagyakap ng mahigpit ang dalawa. Pagkakalas nila sa pagkakayakap, ay kinuha ni Andrew ang patalim na hawak ni Gabi. Kinuha niya ang kanyang suot na kwintas at idinikit sa punyal. Pagkatapos ay ganun din ang ginawa niya sa kanyang hawak na palakol. Ano ginagawa mo, Andrew? Binabasbasan ko itong mga armas natin. Yang hawak mo ngayon ay hindi na lamang isang simpleng punyal. Ang bawat aswang na masusugatan yan ay masusugatan ng 10 beses ang laki kaysa normal na sugat. Sa narinig na yon ay nabalot ng tapang si Gabi. Sabay na tumayo ang dalawa at patakbong sinugod ang bulwagan na tila mga bida sa pelikula. Mga hayop kayo! Mamamatay kayong lahat! At doon na nga nagsimula ang matinding labanan. Totoo nga ang tinura ni Andrew kanina. Ang mga aswang na nahahagip ng hawak ni Gabing patalim ay halos mahati sa dalawa ang katawan. At yun ay lalong nagbigay ng kakaibang tapang kay Gabi. Ganon din naman si Andrew. Ang bawat tamaan ng kanyang palakol na hawak ay sumasambulat. Napuno ng bangkay ng mga aswang ang buong paligid. Naligo ng dugo ang lupa. Maya-maya pa ay napansin ng dalawa na tila nagtatakbuhan ng palayo ang mga natirang aswang. Sa gilid ng paningin ni Gabi ay meron siya napansin. Sa ilalim ng altar, nagtatago ang isang aswang. Si Mang Tonying. Dahan-dahan itong nilapitan ni Gabi. Hayop ka! Ikaw may dahilan nito! Mamamatay ka! Pagkasabi nun ay mabilis na sinugod ni Gabi ang matanda, sabay saksak ng patalim sa leeg nito. Paghilang pabalik ni Gabi ng kanyang punyal, ay makikitang gumugulong ang ulo ni Mang Tonying sa lupa, habang bumubulwak ang dugo sa leeg nito. Nagpalingalinga si Gabi, hanggang napansin niya ang kaibigang si Andrew na papalapit sa kanya. "O Gabi, ano? Okay ka lang?" Okay lang ako, pre. Mukhang nagtakbuhan na sila. Wala nang natira dito. Anong gagawin natin? Si Ben! Si Ben, tara! At pinuntahan nga nila ang kinaroroonan ng kaibigang si Ben. Inakyat ni Gabi ang kulumpon ng mga kahoy at binakla sa mga taling nakagapos dito. Pagkatanggal ng mga tali, ay biglang yumakap si Ben kay Gabi. Maraming salamat! Maraming salamat! Di niyo ako pinabayaan! Akala ko talaga mamamatay na ako. Akala ko magiging karne na ako ng mga aswang. Siraulo ka ba? Papayagan ba naman namin ni Andrew na mangyari sa yun? Eh magkakaibigan tayo. Walang iwanan, di ba? Tama si Gabi, Ben. Magkakaibigan tayo, kaya walang iwanan. O teka, kung tapos na tayong magdarmahan dito, baka pwede na tayong umalis. Puntahan na natin yung bangkang sinasabi sa atin ng bangkero. Oo nga, doon daw yun sa may bandang timog nitong isla.
Tara! Natuntun nga nila ang bangka. Ngunit may problema. Wala itong motor at wala rin pang sagwan. Paano tayo makakaalis ito? Ano gagawin natin? Nang biglang may marinig silang ingay mula sa di kalayuan. Tunog ng motor ng bangka. Teka, Di ba yung bangkerong naghatid dito sa atin? Oo, siya nga. Tara, puntahan natin. At sabay-sabay nga tumakbo ang tatlo patungo sa tubig upang salubungin ang bangka. Oh, buhay pa pala kayo. Ba't ganyan tsura nyo? Para kayo sinalakay ng aswang ah. Nagkatinginan ng tatlong magkakaibigan. Gusto pa sana nilang magpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila. Pero naisip na nilang manahimik. Oh, ano pang tinutulala nyo dyan? Sumakay na kayo. Sumumpa na nga ang tatlo sa bangka. Habang nagmaniobra naman ang bangkero upang bumiyahe palayo ng isla. Habang papalayo sila sa lugar na yon, ay nakatingin si Andrew sa tila mala-impyernong lugar na kanilang pinanggalingan. Hinawakan nito ang kwintas na suot niya. Ang anting-anting na bigay ng kanyang lolo. Sabay sabi sa sariling, "Lo, maraming salamat. Kahit wala ka na, alam kong hindi mo ako pinabayaan. Maraming salamat, Lo." At tuluyan na ngang nawala sa kanyang paningin ang nakakapangilabot na isla